Diba ano? So, salamat po sa kay Engineer Borigas, ha? Salamat yung sa married couple na 16 years. Wow. Oo, sabi ko, gusto kong gayahin sa inikbulan ito. Maganda 'yon. Biro mo 'yon. Kada grupo, meron silang sariling ano. Kaya nga within the church, parang gano'n, no? Gawain sa loob ng gawain. Okay po, so sa labas, napakainit mga kapatid, ano? At salamat dito sa atin sa church ni Pastor Eloy, God is able, ay air condition. No? At yes, ako'y ginawin. Kaya sabi ko, kayo magdadala ng coat kasi pagka prayer and fasting, Pastor, giniginaw ako dito. Pero ba't ngayon ay mainit? Oh, sabi ko, mukhang kakaiba ngayon ah. Oo. Hindi, kasi madami tayo. No? So, mas maganda naman yun, mag-preach ng madami kaysa kakaunti. No? So, salamat po at hindi na tayo magpapakatagal. Napakaganda nung tema, nung pinaka-theme, no? At growing stronger, no? At ano yun, no? Growing stronger, yes. Together in Christ. Sabi ko, wow, ang ganda ng tema. At yan din ang ating pong preaching ngayong pong hapon. If you have your Bible, no, open it in the book of 2 Peter, chapter number 3. Kasi ito naman ang nais ng Diyos sa atin. Hindi lang po sa mga mag-asawa ito. Ito ay para sa lahat po ng mga Kristiyano. Kaya po, kung ikaw ay Kristiyano, para sa iyo ito. No? Tayo tumayo at sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Okay, tayo po manalangin. Lord, salamat po sa talatang ito na ito po ang napili na verse para po sa kanil pong 16 na marriage anniversary dito po sa God is Able Baptist Church. I pray, Father, gamitin niyo po ang iyong abang lingkod. You know, Lord, without you, I am nothing, but I can do all things through Christ. Kaya po, puspusin niyo po ako ng iyong Santong Espiritu, gayon din ang bawat makikinig. Give us wisdom. Maunawaan po namin yung mensahe na inyong ipaabot sa bawat isa sa amin. Pagpapalain niyo po. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, be seated, mga kapatid. Growing stronger together in Christ. I do believe hindi tayo mag-grow stronger without Christ. Kung wala ang Panginoon. Kaya nakadugtong dyan together in Christ. Ganyan din sa mag-asawa. Hindi kayo mag-grow stronger kung wala si Kristo. Yan ang lagi kong sinasabi sa mga ikinakasal ko. Dapat ang Diyos ang sentro ng ating pagsasama, sa inyong pagsasama bilang mag-asawa. Ang Diyos ang laging top priority. No? At the longer na naglilingkod at kayo'y sumasamba sa ating Panginoon, the sweeter na kayo'y magkakasama. No? So, hinalintulad ko sa isang halaman o isang puno. Paano ba nagiging matatag ang isang puno o isang halaman? Kailangan nito una siguro ng sunlight. Tama po? No? At without sunlight, walang tinatawag na photosynthesis. At hindi magpo-produce ng chlorophyll, which is the green coloring of the plant. No po? So, napag-aralan natin yan dati. No? At kaya maganda ang puno, kulay green, because of the sunlight of the photosynthesis na yan, at saka yung chlorophyll. Alam niyo po, ang liwanag, ang nagbibigay ng liwanag ay ang Diyos. Kaya kailangan hindi natin pwedeng alisin ang Diyos. No? Pangalawa, kailangan ito ng tubig. Didiligan mo ng tubig. No? The water here, sinasabi sa Ephesians, no, ay salita ng Diyos. No? By the washing of water by the Word. So, kailangan ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng mawala ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng mawala ang Diyos. At para mag-grow pa ang isang halaman o isang puno, kailangan niya ng fertilizer. At ang fertilizer ng Kristiyano ay yung ating katulad nito, fellowshipping. Salamat, mga mag-asawa, makakasama. Yung iba, maring byudo, naghahanap, baka may makita dito. Joke lang po, joke lang.
Yung aking biyanan, byuda po yan. Pero hindi naghahanap yan. No? Pero kailangan natin ng fellowshipping. No? Nyo, kayo, yearly, meron kayong ganyan. Napaganda. I think, naka-3 ng taon yata kami na sumasama dito. I think this is our 3rd time. Tanda ako, si Brother Alex, nag-champion nun, yung pa-games. Last year yun eh. Siya ang champion nun eh. Nanalo siya nun eh. Nag-aantay siya, baka manalo uli. Kaso, iba eh. Okay. So, kailangan ng fertilizer, kailangan ng fellowship, kailangan ng pag-ibig ng isa't isa, no? Kailangan ng suporta, di ba? And lastly, ang isang puno nagiging matatag kapag ka merong pruning na tinatawag. No? Pag sinabing pruning, ito yung tinatanggalan mo ng mga dumi, no? Inaalisan mo ng dahon, kinakat mo. No? Yan yung storms of life ng bawat mag-asawa. Yung dumadating sa ating mga bagyo. Ang isang puno, alam niyo sa Samar, yung mga puno ng nyug, nakaganyan sa Samar. Napansin ko, no? Ako'y pupunta ng Samar. Ba't ka ako yung mga coconut tree ay nakaganyan? Yung pala, bagyuhin ng Samar, yung mga taga-Samar dito, alam niyo yun. At yung coconut tree, gumaganyan pag may bagyo. Kanyang sinasalag yung hangin na malakas. Kaya nung nawala na yung hangin, nakaganyan na siya. Alam nyo, ang isang matatag na mag-asawa, dumaan yan sa matinding pagsubok. Kaya, dyan si Tatay Cesar. Yan ay nag-celebrate ng golden anniversary noong, how many years ago, Brother Cesar? 6 years ago? 8 years na pala, ang bilis, 8 years ago, kinasal natin uli, no? Ako po muling nag-renewal of vow sila sa Mabini, doon sa malapit sa bahay ng kanyang church ng kanyang anak, si Pastor Darrell. No? So, ako'y natutuwa pag nakikita ko yung mag-asawa. No? How I wish, sabi ko, abutin ko pa yung golden kay Shara. Joke yun eh. 65 na po ako eh. So, joke yun. No? Alam nyo, hindi nabanggit ni Pastor Eloy, kaya kami magka-vibes, parehos kaming may asawang bata. Kami, huwag nyo nang tanungin. So, ngayon, kung ating tatanawin pa ng mas malalim pa, paano tayo tatatag bilang mag-asawa? Striving or growing stronger together in Christ. No po? So, meron po tayong mga ilang puntos na ating po. Siguro, alam mo yun, ang Baptist, mga Baptist ay mahilig sa 3 points eh, di ba? Kaya ito'y 3 points lang po ito. At hindi tayo magtatagal. Alam ko yung mga taga-Inikbulan gutom na eh. Okay, so number 1, how to go stronger. Sa atin sa church. Number 1, we need to be united in Christ. Alam niyo, sa mag-asawa, mahirap yung isa ay sisimba doon sa katedral, yung isa doon sa Baptist. So una, kailangan iisa ang pananampalataya. Dapat iisa ang pananampalataya. At meron naman, iisa nga ang sinisimbahan, pero yung isa ay spiritual, yung isa ay hindi. Lagi kong ine-emphasize sa mag-asawa, dapat sabay yan lalago spiritual. Mahirap pag, andyan si sister, asan si brother? Tulog pa eh. Iniwan ko na. Or vice versa. At yung babae, lumago spiritually, yung lalaki na iwan. Or vice versa, yung lalaki naman nag-grow spiritually, very active sa church. Yun namang babae, marites. Ay, marites, hindi. Kasi kayo, marites kayo ng marites eh. Ibig sabihin, ay talagang naiiwan yan. Kaya dapat sabayan. Sabayan. At mahirap yung hindi sabay. We have to be united in the Lord Jesus Christ. Even hindi lang po sa mga married couple, kundi sa bawat membro ng iglesia. Kaya nga sasabi, Psalm 133 verse 1, Behold, how good
and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Di ba? Sa Psalm 133 verse 1. Talagang maganda tignan yung united. No? Alam yung mahirap sa mag-asawa. No? Nung nanliligaw, halos sabi nga, hindi malaglag yung karayom. Sobrang dikit, pero nung mag-asawa na, makikita mo yung lalaki, no? Nauuna na sa, no? Nauuna na papunta ng church. Sabi doon sa babae, bilisan mo, bilisan mo. Ganyan na. Umaga, iniiwan na. No? Dati pagkasasakay, tatawid, hawak sa siko, no? Hawak talaga. Nung matagal ng mag-asawa, nakaanak na ng 100, ay talagang iniiwan na yung asawa. Hindi dapat ganyan. Ako'y naniniwala, gusto natin kaya every year merong ganitong seminar or merong anniversary ang marriage couple dito. Dahil gusto nating hanggang tumanda, ay sweeter as the years go by, sabi ng awit, ang mag-asawa. Gusto nyo ba ng ganon? Amen po? Amen. Asan yung asawa mo? Ba't wala? May trabaho. O baka nasa abroad. Ano po? So, kailangan po ng spiritual intimacy. Kailangan, pag sinabing intimate, that is closeness. Kaya nga po mahirap maging close yung magkalayo. Asan ang asawa mo, dapat katabi mo. Ha? Baka nandun sa likod, dapat katabi mo ang asawa mo. Except kung siya yung nag-ooperate doon. Mga kapatid, hindi ko ini-encourage na ang mag-asawa, mag-abroad ang isa, yung isa ay may iwan. No? Alam mo, hindi ko sinasabing masama yun, hindi tama. Hindi ko ini-encourage. Kasi dinisign ng Diyos ang mag-asawa, dapat magkasama. No? At yan ay pag kumakain, sabay kumain. Di ba? Oh, alam nyo, ewan ko, kung familiar kayo dun sa kanta na, meron kasi akong narinig nun eh, ang gusto ko, mahal, sana'y laging sabay tayo. Alam niyo yun, yung kantang yun? No? May kilala ko, hindi siya makakain hanggat wala yung asawa. Totoo po yan. No? Inabot na ng 12:00 ng gabi, hindi pa rin kumakain. No? Alam niyo, believe ka sa mga ganon. Ano? Inantay hanggang 10 oras ng gabi dahil mahal na mahal niya yung kanyang asawa. Oh. Meron namang iba na lalaki, sabihin, kumain ka na dyan at ako'y gagabihin. Huwag mo na akong antayin, sasabihin ng lalaki. No? At ako'y meron pang overtime. Yan. Buti kung tunay. Buti kung tunay. No? Mahirap niyan. No? Ay baka hindi overtime, ibang ino-overtime. Well, ang Diyos ang nakakaalam niyan. So we need to be united in the Lord Jesus Christ. We have to share our faith. Kailangan, ito po yung pundasyon eh. No? Pundasyon ito para magkaroon tayo ng spiritual intimacy. No? Yung closeness, no? Familiarity. Alam mo ba kung anong paboritong ulam ng iyong asawang lalaki? No? Opo. No? Adobo. Yan, di ba? Adobo. No? Yung mga lalaki ay talagang, we need to appreciate naman yung ating mga asawa pag nagluluto. No? Sabi nga yan, ang sarap ng iyong adobo. Pinakamasarap ito sa lahat ng adobo na natikman ko. Sabi nung lalaki, sabi nung babae, kaldereta yan. Sabi ko, yun na nga. Kala ko, adobo, kaldereta. Yun. Pero kailangan, alam mo, tanda ko, yung una kong asawa, no? Dahil hindi marunong magluto, no? Bata pa siya, no? Nag-asawa kami. No? Ay, magla-lunch kami, no? Pritong maling. Alam niyo yung maling? Tapos, sa gabi, ay ginisang maling. Sa umaga, guess what? Maling pa din.
tortang maling. Tinorta naman. Pero pare-parehas, meatloaf. No? Pero alam nyo, ting kakain ako, wow, ang sarap. Sabi ko, ang sarap. Punta lang tayo sa labas. Sa labas lang tayo kumain. Pero hindi po. Siya yung mauna. No? Alam nyo, si Sister Shara, ang galing magluto ng aking biyanan. Kaya salamat, meron akong biyanan. Oh, binigyan ako ng Panginoon na ang aking biyanan magaling magluto. Oh, talagang ang asawang mabuti galing sa Diyos. Okay. We need to be spiritually intimate close. As much as possible, huwag kayong maghihiwalay. No? Someone told me na, Pastor, kapag ikaw may speaking engagement, isasama mo si Sister Shara. Bakit? Sabi ko, maraming magagandang chicks doon. Sabi ko, pastor ako hindi bali. Protection mo yan pag may kasama ka. Totoo po yun. Totoo yun. Yeah, brother? Ha? Lalo na yung mga gwapong kagaya ni Pastor Melmart, ha? Pastor Eloy, bihira. Pag naman, ang ganda-ganda na ng asawa mo, pag pinagpalit mo pa naman, no? Mga asawa naman natin magaganda. No? Sa amin, pinakamaganda yung asawa namin. Huwag nyo na tanong sa iba. Para sa amin yan ang pinakamaganda. No? So, spiritual intimacy. You have to have joint spiritual practices. Ano ibig sabihin nun? No? You are engaging in joint spiritual practices such as prayer, panalangin. Sabay ba kayo manalangin ng iyong asawa? Pag magkagalit. Okay. Dapat. Well, alam nyo, ang sikreto daw sa mag-asawa para hindi mag-away, kailangan pag yung isa ay mataas ang boses, nasa higher do, ikaw ay nasa lower do. Diba? Nasa do, ikaw ay nasa do. Yan. At pag malakas ang kanyang boses, ang sabi ng Proverbs, a soft answer turneth away wrath. Yan. Alam nyo, ako po ay balumanay magsalita. At hindi ako mahilig makipag-away. Matanda na ako, makikipag-away pa ako. Di ba? At ang gusto ko ay laging masaya. Masaya. At salamat, kahit ako'y binigyan ng asawa na sabi nga nila, parang ano ba yun? May to September, may ganon, di ba? Kami January, December eh. Malayo masyado eh. Muntik na bumalik sa January uli eh. Pero nyo, nanonood ako ng FPJ. Tuwan-tuwa siya, Fernando po Jr. Sabi niya, ba't paborito mo rin si Fernando? Hindi, yung papa ko, paborito yan eh. Sabi ko, vibes talaga tayo. Pero nakakaloko ka na. Unity in Christ. Number 2, no? Speaking truth in love. Speaking truth in love. Alam nyo, sa mag-asawa, dapat walang kasinungalingan. No lies. We have the Lord Jesus Christ. Jesus is the way, the truth, and the life. So, nasa atin ng Panginoon dapat pawang katotohanan. Ayun, lagi ko sinasabi pag may kinakasal ako, dapat alam mo ang password ng cellphone ng iyong asawa. And vice versa. No? So, may kilala po ako, binigay yung password ng kanyang cellphone. May isa pa pala siyang cellphone nakatago. Yun ang hindi niya ibinigay. Pambihira. God knows who does not pay. Alam ng Diyos yun. Hindi mo Saka alam nyo mga babae, malakas ang instinct niyan. Yung instinct. Kasi si Shara, pagka meron lang magandang babae, sasabihin niya, oy, mata mo ha? Sabi ko, allowed sa pastor ang tumingin minsan. Huwag ka lang pangalawang beses. Yung once lang, okay lang. Pero yung iuulit ka, tinignan mo, tapos maya tumingin ka, yun ang kasalanan. Kung tumingin ako, isang beses lang, matagal.
Pero alam niya, kaya alam niyo, pag may magandang babae, nakayuko na lang ako. Oo, kasi alam ko yung asawa ko, tinitignan ako eh. Pero kailangan open yung aking cellphone. Pag tingnan mo nga ako, sino yan tumatawag, nagte-text. Ganyan ako. Wala akong tinatago eh. Pero pagka may nag-ring, uy, akin na yung cellphone ko. Oh, akin na, huwag mong tignan yan, huwag mong tignan. Pagka ganyan, may tinatago yan. I hope wala yun dito. Wala dito. No? At yun yung example ko lang. Pero sana wala naman dito. So, kailangan we have to have an effective communication. Para magkaroon ng effective communication, dalawa yan eh. Pag sinabing communication, katulad yan, nagsasalita ako, kayo'y nakikinig. Mahirap kung ako'y nagsasalita ka din. Hindi po ba? At mas mahirap, nagsasalita ako, tulog ka. Wala naman tulog eh. Mukhang wala naman natutulog eh. Oo. So, kaya pagka ang isang mag-asawa, halimbawa, nagsasalita yung lalaki, malumanay, minsan yung babae, parang machine gun eh. Ano? So, ang matinong asawa, pakikinggan niya. Tapos ka na sa rapido mo. Ako naman. Yan. So, ang sikreto, yung isa'y higher do, ikaw'y lower do. No? Pag siya'y active, dapat passive ka. Alam niyo, yung parehong higher do, yan yung World War III. Kapag ka siya'y nagbataas ng boses, ang gagawin mo, ako ang lalaki, ako dapat masunod, tataasan mo rin ang boses. Yung babae, hindi magpapatalo yan. No? May mga babaeng matatalino, dominante. May mga babaeng ganyan. Salamat na yung asawa mo kung ganyan, dahil magiging katuwang mo yan. Para ikaw ay umunlad. Pero kabaliktaran minsan hindi katuwang eh. Yun ang nagpapabagsak. Kaya nga may kasabihan, behind the success and failure of a man is a woman. Hindi ba yan nung iba eh? Behind the success or behind the failure of a man is his mother-in-law. Sorry po mama, hindi yun. Hindi tunay yun. Hindi tunay yun. Ako'y naniniwala, no? Talagang behind the success, no, ng isang tao is yung babae nasa likod niya. Pwedeng nanay niya yon, pwedeng asawa niya yon, no? Pero totoo yun. Pastor Eloy, kung wala ang iyong asawa, hindi mo kakayanin mag-church, maging pastor ng ganito kalaking kagandang simbahan. Malaki ang role ng iyong asawa. Pastor Melmark, ganyan din. No? At ganyan din ang aking may bahay. May mga times na ang pastor ay talagang sa dami ng problema ng membro, no? At ina-advisean, pagtulog niyan sa gabi, no? Ay meron siyang asawa na parang shock absorber. No? At salamat meron kang intimate na masasabihan mo. Parang naiibsan yung iyong mga damdamin. Hindi naman laging ganon, pero kaya kailangan sa isang pastor, meron isang may bahay na makikinig sa kanya. No? So, listening skill. No? Iba yung ikaw ay napapakinggan mo ang aking boses, pero napapapikit ka. Kasi ang boses parang pampatulog. Pero iba naman yung nakikinig ka, listening to understand. Dahil naiintindihan or iniintindi mo yung sinasabi ng tagapagsalita. So yun ang dapat natin, listening to understand. Para maunawaan po natin. So speak truth in love. Kailangan. And then pangatlo, yun, mabilis ano. Pangatlo, kailangan magkaroon tayo ng goal. I-share mo yung goal mo sa iyong asawa. Nung nagkaroon ng COVID, nangangamatay ang mga pastor. Sabi ko, pag ako'y namatay, kawawa itong asawa ko. Babalik ito sa kanyang nanay. At kasi kami nakatira sa church, sa parsonage. Palalayasin ito ng church. At siyempre, yung susunod na pastor, yun ang titira doon sa parsonage. Kaya,
Nagpray ako sa Panginoon. Panginoon, sana bigyan mo naman ako ng lupa para kung ako'y mamatay, meron man lang mapagtitirikan yung aking pamilya. And lo and behold, binigyan ako isang membro, meron siyang lupain. Pastor, kuha ka ng lupa, 50% discount dahil pastor kita. Wow, sabi ko. Inabail ko yon. Sinabi ko sa aking asawa, sabi ko, ang goal ko, dahil ako yung mas matanda sa iyo, pag ako yung namatay, at least hindi ka uwi sa inyong bahay uli ng tanay mo. Meron kang uuwian. At ako'y nagpatayo ng maliit na kubo. Kubo lang muna, hindi ko pa kaya yung simento Kubo lang muna. No? And then later, papagawa natin, Lord willing, magkakaroon tayo ng sariling bahay. No? We share our goal. Yan ang ating goal. Pag ako namatay, sabi ko, pilitin mo, no, na ikaw ay siya'y teacher. Pagigihan mo yung pagiging teacher. At although may mga anak ako sa dati, sa magaganda ang buhay ng aking anak sa first na wife ko, huwag kang aasa dyan, kako. Kailangan sariling sikap. Sariling sikap. With God's help, kahit ako'y mawala, yung ating anak, magpapatuloy yan. Hindi yan makakapag-aral yan. I do believe na tutulungan ng Panginoon. No? Hindi po masamang magplano. No? At meron tayong faith, may pananampalataya. Pero God gave us wisdom para magkaroon ng ganyan. No? Yung ang kilala ko hanggang sa kanyang apo, meron siyang ipapamana. Wow. Galing, ano? Wala siya kay President Marcos. Hanggang sa apo sa talampakan, merong papamana. Sa dami ng kayamanan. No? So, hindi masama yun, mga kapatid. No? Pero tingnan nyo, ang buhay maikli. No? At lagi kong kinukwento ito sa aming church. Nung nakuha ko yung aking lupa dun sa Memorial Park, no? Anong pangalan yun? Yung Golden Haven, no? Kay Villar yun No? Tuwan-tuwa ako. Huy, meron na akong lupa. No? Pagka ako'y namatay, may lupa na. No? Alam nyo, nung nabasa ko, no? 2.5 square meter lang. Wow, ang liit lang pala nun. 2.5 square meter. Yun yung ataol ilulubog ka ng gano'n di ba? 6 feet below the ground. Ibig sabihin, kahit ako may hektaryang lupa, pag ako'y namatay, yun lang ang kailangan ko, mga kapatid. Yun lang ang kailangan natin. Kaya po, salamat mayroon tayong langit na bayan. Meron tayong buhay na walang hanggan. If in this life only you have faith in the Lord, hanggang dito lang sa lupa, you are of most men miserable. Sabi ng Bible. Kaya we're just tourists here. No? We're just passing through. Itong ating magandang bahay, magandang tinitira, magandang church, isang araw, heaven and earth shall pass away. Malilipas yan. Only one life, soon it will pass, sabi sa awit. Only what is done for Christ will last. Today po. Itong ating ginagawa ito, nakakatuwaan tayo, no? At kumakain ng salita ng Diyos. Ito po yung spiritual na long-lasting. Yung kakainin ninyo, mamya, physical, temporary. No? Kung meron man. Temporal yun. No? Pero ito, pagkain, spiritual. Ito, the things that you see are temporal. And the things that you cannot see are permanent. Yan ang sabi ng Bible. No? So, mutual support. Supporting each other's individual goals. No? Pag yung isa ay up, no? Ay dapat masaya ka. Pag isa ay down, no? Ay kailangan alamin mo, bakit siya malungkot. No? Hindi pagka malungkot siya, masaya ka. Meron bang ganun, Pastor? Meron. No? Pagka malungkot yung asawa, masaya yung isa. Oh, buti nga sa'yo. Hindi ganoon. Dapat damayan. Lang tayo partner, di ba? Kapartner natin yan. At two becomes one. Kaya yung kanyang nararamdaman, dapat maramdaman mo din yun. Pero pag naman siya na-promote, dapat magsaya kayo, mag-celebrate. Na-promote, you have to celebrate. Yan. At bakit tayo kakain sa labas? Na-promote ako, naumentuhan ako, tumaas ang aking posisyon. No? You have to celebrate. No? Kaya dyan papasok yung date nights.
I don't know sa mga mag-asawa. Kayo ba'y merong date night? Or meron kang time na makipag-date sa iyong asawa? Oh, meron kang time makipag-date sa iyong barkada? Meron kang time makipag-date sa iyong best friend? Pero hindi mo binibigyan ng time ang iyong asawa. Oh, tayo ay magdi-dinner, tayo lang dalawa. Iwan muna ang mga bata. Dapat may ganon. Meron kayong time together, kayong dalawa lang. No? Alam mo, maganda ho sa Inikbulan, no? Yayayain ko si Ciara doon sa Kalumala. Doon sa Kalumala, no? Para ka na nasa mini Tagaytay, Kalumala Heights. No? Lapit lang sa Inikbulan. At napakababaw ng kanyang kaligayahan. Bibili lang siya ng barbecue isaw. Masaya na siya dyan. Or dugo. Hindi ako nakakain nun eh. Iglesia. Hindi ako nakakain ng dugo. No? Hotdog, yan. Inihaw na hotdog. Pero yun, kumakain kami, nakatingin doon sa dagat, no? Tapos gabi, no? May mga, kala mo na mini Tagaytay yun eh, Kalumala Heights. No? Hindi ka naman gagastos ng mahal. Ang mahalaga yung meron kang togetherness. One time kami nagkape, kape-kape lang. Hindi naman siya nagkakape. Ako lang dahil matanda ang kape, di ba? Mahiling magkape, mga may edad eh. No? Alam niyo kung ano siya? Milk tea. One time ginaya ko siya. Nag-milk tea ako. Pag-check ko ng sugar, 300. Sabi ko, ayoko na ng milk tea. Kape na lang. Habang nagkakape, nakatingin lang kami dalawa doon. No? Kaya, you have to spend time with your wife. Gumawa ka ng date. No? Ma-appreciate yan ng iyong asawa. Hindi kailangan expensive. Hindi kailangan ng mamahalin. No? Salamat yung aking asawa, hindi siya mahilig sa mamahalin. No? Bili ka ng damit mo. Sige, punta tayo sa ukay. Sabi ko, bakit sa ukay? Mura na, maganda pa. Sabi niya gano'n. Baka nagsuot niyang patay na. Pero meron nga magagandang mapipili. Ganon siya. No? At salamat sa Diyos, dahil hindi naman natin kaya ng mamahalin, binigay ng Panginoon. Ang mahalaga yung togetherness. Togetherness. Gustong-gusto ko na, sabi ko, yung tatanda ako na matanda yung pero still nag-holding hands pa rin. Intimate pa rin. Yun ang mahalaga eh. Meron kang kausap, kakwentuhan, kayakap sa gabi, pag malamig, hindi po ba? Okay, date nights. And then, try to have that couple ministry. Ano ibig sabihin po nito? Couples ministry. Mag-participate. Alam nyo ba kaya sumikat po yung Couples for Christ? Yan pang mga pang-couple yan eh. Pero ang Baptist parang wala eh. Nakakita ka bang Baptist couple for Christ? Wala, hindi po ba? Pero ang Catholic, meron sila nun eh. Pero, mabuti ito, meron ngayon kayong ganyang marriage. No? So, maganda magkaroon ng couples ministry. Ano ibig sabihin niya, Pastor? Sabay kayo na magmi-minister. Let's say, pupunta kayo sa visitation. Kayo mag-asawa. No? At bibisitahin yung bisita. Ako gusto ko kasama yung asawa ko pag nagbibisita. Bakit? Pwede kong bisitahin ang babae at lalaki. Mahirap kasi magbisita ng babae ang bibisitahin mo. No? Pastor ka. Tapos maganda yung babae. Tapos yung asawa ay nasa abroad. Alam niyo ibig ko sabihin. Sa mata ng tao at sa mata ng Diyos, hindi maganda yan. No? At tapos naka-short, binisita ng pastor. Pastor, miss na kita. Halika, pasok ka. Magkape ka muna. No? Yung pastor, hindi makatingin sa kape, sa iba nakatingin. Pero kung may asawa ka, may magsasabing mata mo. Yan. So may advantage. May advantage. No? Kailangan magkaroon kayo ng couples ministry, Bible study, no? Visitation, lagi kayong magkasama. No? May mga conferences, no? Hangga't maaari, or speaking engagement, sama mo ang iyong asawa. Okay. So, conflict resolution. Ano yan, Pastor? Alam niyo, hindi iiwasan yung magkakaroon ng conflict. Kami ni Sister Ciara, nag-uusap kami, open communication. Ano ba talaga ang gusto mo? Anong paborito mong pagkain? Sisig,
pork. Sabi niya ganyan. Oh. Ikaw, sinigang na hipon. Sabi kong ganyan. Yan ang paborito ko. Kailangan alamin mo kung ano yung mga gusto, likes and dislikes. Oh. At open communication. Ano naman ang ayaw mo? Oh. Pag hindi mo ako binibigyan ng pera. Joke ko yun, joke yun. Joke yun. So, mga kapatid, open communication. Oh. Ngayon, pag dumating yung point, ganito, no? Ano ang ating gagawin? No? So, tatahimik na lang ako. Pag ako'y tumahimik, ibig sabihin galit ako. Dahil pagka inasar mo pa ako, baka lumabas na yung old si nature. Kaya alam ni Sarah, pag ako'y tahimik na. Kaya lagi ako nagtatahimik, tahimikan. Open communication. Alam na. So, masosolve naman yung mga conflict Nasa pag-uusap yan. Pero hindi nyo maalis yung conflict. Talagang ganun. Una, ang edad niya, bata, ako'y matanda. Talagang magkaiba talaga. No? Magkaiba ng, mahirap magkatagpo yung pare. Pero mo, yung music niya, kakaiba sa music ko. No? Pagka napapakinggan ko yung dating music niya noon, sabi ko, alam mo yan? Sabi ko, tapos pag naman ako'y nakikinig ng classic music, kahit yung aking tatay, hindi alam yan kumbaga. Hindi talagang magkaiba di ba? Pero, pagdating sa Baptist hymnal, nagkakaisa kami. Yun ang kaibahan ng Kristiyano, mga kapatid. No? Pagdating sa secular na song, magkaiba. Pero pagdating sa Baptist hymnal, to God be the glory. Great things He hath done. Page number 4. Nagkakaisa. Couples ministry. So, mga kapatid, in application, kung ating i-apply ito, we need to pray together. To grow stronger, kailangan manalangin kayong sabay. Bago matulog, kami ni Sister Shara, kasama mga anak, nagpe-pray together. Pati si Hannah Joy. Pag sinabing mong let's pray, si Hannah Joy, nagaganyan si Hannah Joy. Tapos minsan nakadilat. Ganyan mga bata, di ba? Pero natututo, tumatahimik. Pag gising sa umaga, pray muna tayo. Sabay. Pero pag naligo, hindi na sabay. Pero may alam ako na pati pagligo, sabay sila. No malis. Ganun Ganun sila May alam ako na ganyan. Pero kami hindi. Kasi inaalagaan ko isa kapag naliligo. Dahil makulit yung bunso. Okay. So, pray together. Study the scripture together. I don't know kung may nagagawa nito na sabay kayo na nagbabasa ng Bible. Praise the Lord. So, subukan nyo. Para maging matatag ang ating samahan to grow stronger in Christ. Read the scripture together. Last time nag-preach si Pastor Joseph Panelo. Ang pinris niya, yung kanyang devotion nilang mag-asawa. If you will remember, yung sa Psalms, pinris niya 116. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? At yung sa Psalm 116 verse 1, I love the Lord because He hath heard my voice and my supplication. Because He hath heard my voice and my supplication. Because He hath inclined His ear unto me, therefore will I call upon Him as long as I live. Yun ang kanyang preaching, Pastor Melmark, if you will remember. Saan yung kinuha? Sabi niya, devotion nilang mag-asawa. Wow, kako. Sabi ko, Pastor Joseph, devotion nyo lang yun. Galing Pinreach mo. Ganda ng preaching niya. Tita nyo yun? Yung pag-devotion sa asawa, Pastor Eloy, makakasave tayo ng preaching. Pwede na palang preaching. Kasi pag gumawa ang Holy Spirit, kasi ginawa mo yung tama Ang effective naman na preaching, yung ginagawa mong tama Hindi naman yung theory lang Yung in-apply mo sa iyong sarili. Pagka hindi mo ina-apply sa iyong sarili, theory lang yan, parang batingaw yan. Pero dahil na-apply mo sa iyong sarili, may impact yan sa mga nakikinig. Kaya nga hindi ko makalimutan So, gawin natin yon.
No? Pray together, study the scripture together, and lastly, support each other. No? Encourage and support each other in your individual and shared faith journeys. Kailangan ating suportahan ang bawat isa. No? Pag sinabing support, itong gusali na ito, kung wala itong support, babagsak ito eh. No? At Hor at saka sino isa? Yung naghawak ng kamay ni Moses, no? Yung si Hur, H-U-R, di ba? Hur. At saka sino isa? Caleb ba yun? Aaron. Nakalimutan na yung Bible College natin, ano? Yung dalawang yon, napansin nila, pagka bumababa yung kamay ni Moses, natatalo ang Israelita. No? Pero pag nakataas, ay nanalo. Kaya ang ginawa niya, kumuha sila ng bato at sinuportahan yung kaliwat kanan ng kamay. No? Alam nyo, kung hindi tayo magsusuportahan sa isa-isa, mga mag-asawa, babagsak. Manghihina ang isa. Pero kailangan, together, nandun yung suporta. Andyan ang support ng pastor, pero kayong mag-asawa, kahit gano'ng ka-supportive ang iyong pastor, kung kayo mismo hindi nagsusuportahan, walang mangyayari dyan. Walang mangyayari. Kahit anong dik-dik ng pastor sa pulpito, pero hindi nyo naman ina-apply, wala din. So in conclusion, by prioritizing unity in Christ, kailangan united tayo sa Panginoon. No? Communicating truthfully and lovingly. Tama lang yung mga sasabihin natin, truthful, walang lies. No? And growing together in faith sa pananampalataya. No? Married couples can build a strong and healthy marriage that honors God. Mga kapatid, nawa, lahat tayo, we will grow stronger together in Christ, supporting and encouraging each other every step of the way. Okay? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Tunay, ito'y praktikal, katotohanan, ayon sa iyong salita, prinsipyo. Help us, O Lord, lahat ng mga may asawa o yung iba'y mag-aasawa pa, ay ma-apply po namin itong mga ways how to grow stronger bilang mag-asawa. Paalala niyo po ng iyong Santong Espiritu. Huwag pong hayaang nakawin ng aming kalaban yung mga katotohanan, prinsipyo na aming natutunan ngayong hapon. But help us to apply this sa aming pong pamumuhay. As the song goes, sweeter as the years grow by. Salamat po, Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.